Eksklusibong nakapanayam ng GMA Integrated News sa naghain ng reklamong physical injuries at grave threats laban kay Congressman Paulo Duterte. Kinumpirma rin niyang ang kumakalat na videos online ang mismong insidenteng nasa kanyang reklamo. Narito ang aking pagtutok. Sa kuha ng CCTV na kumakalat sa social media, makikita ang isang lalaking nakapolo shirt na dinuduro ang isang lalaking nakasombrero. Ang lalaking nakapolo, itinaas pa ang kamay ng may hawak na kutsilyo. Eksklusibong nakausap ng GMA Integrated News ang lalaking nakasombrero sa video na si Criston John Patria Sean. Ayon sa kanya, si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang nasa video. Sinampahan niya ito ng mga reklamong physical injuries at grave threats. Sa kumakalat na video, ilang beses hinedbat si Sean. Sinuntok din ito sa tagiliran habang may hawak na kutsilyo ang nanununtok. Ang video isinumite ni Sean sa Department of Justice pero hindi raw siya ang nagpapakalat ng video sa social media. Nasa kustodiya ngayon ng PNP si Sean. Dami yung nag-aano sa akin sa Facebook. Gusto ko lang i-clear na yung video hindi yun siya planted or AI. Aminadong bugaw si Sean na taga Davao City rin. February 22. Kinontak daw siya ng isang regular na kliyente na kaibigan umano ni Congressman Duterte. Sabi niya, chat yun siya, boss. Sabi niya, Sean, dala ka ng babae. Yung mga okay, tapos hindi maarte kasi pupunta si boss. Gabi noong February 22, dinala daw niya ang 5 babae sa bahay ng kaibigan ni Duterte. Doon daw niya nakita ang kongresista. Lumipat sila kasama ang mga babae sa isang bar pasado 1:00 ng madaling araw ng February 23. Sabi ni Sean, nag-iba ang timpla ni Duterte nang malamang hindi lahat ng kanyang mga kasama ay nabigyan ng babae. Mas nainis-an niya ang kongresista nang nagka-issue sa bayad. Dito raw siya kinumpronta ni Duterte. Ano man, Sean, pinapirahan mo ba ako? Yun, then, yun, paulit-ulit lang niya sinasabi yun. Isang saksak niya, naanuhan ko, yung tawag ngayon, boss, yung nag-attempt na naman siya ng isa, din tumakbo na may CCTV sa taas. Kaya yun, pina-off niya. Kaya yung clip na yun, medyo short lang. Kasi putol na yung video pinakat niya. Natagalan daw si Sean na lumutang dahil kumakalap siya ng ebidensya at natiyempo lang na malapit na ang eleksyon. Yung kalaban ko kasi medyo mahirap kaya pinag-isipan ko talaga na mabuti. Wala nakikipag-usap sa'yo na kasuhan mo? Wala. Idadrop ko yung kaso mong child trafficking? Wala. Medyo na-trauma ba din, stress, nagalo-halo na talaga ba. Walang natutulak sa'yo? Wala naman po. Ikaw lang ito? Ako lang po to. Sinusubukan namin kunan ng pahayag si Congressman Duterte. Pero nauna na niyang sinabi nitong weekend na ino-authenticate pa ng kanyang mga abogado ang kumakalat na video. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Imbes na sisihin ng Pangulo, hinimok ng Malacanang si Vice President Sara Duterte na sagutin ng kanilang pamilya ang reklamong pananakit na inihain kay Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte. Kung inamin naman po ni Congressman Pulong Duterte, ayon sa kanyang pag-interview, hindi niya tinanggi ang video. Papaano ipapahid ng Vice Presidente ang ginawang ito ng kanyang kapatid sa Pangulo at sa administrasyon? Hindi ba dapat sagutin na lamang nila kung ano ang complaint? Tugon po yan ng palasyo sa pahayag ng bise na pamumulitika at paninira ng administrasyon ang reklamo sa kapatid. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, inamin na nga mismo ni Congressman Duterte sa isang interview ang insidente. Naharap ito sa mga reklamong physical injuries at grave threat na inihain ng negosyanteng si Criston John Patria sa Department of Justice.